Ano nga ba talaga ang totoong sakit ni Agba, mga kababayan? Isa lang ba talaga itong simpleng diverticulitis? Ang diverticulitis is madaling gamutin yan, mga kababayan eh. May ipapasok lang na parang maliit na tubo sa puwet, mga kababayan. At yun na ang kukuha doon sa mga bukol-bukol sa ilalim ng bituka. At yung sinasabi nilang risk daw sa infection, mga kababayan, madaling maagapan yan ng antibiotics. Sa makatuwid, yung nagpapa-opera nga yan dyan, mga kababayan, ay kinahapunan, pwede nang ma-discharge. Pero ang tanong ng marami, bakit ganito na lang kapayat ang ating presidente? Bakit ganyan ang kanyang itsura, mga kababayan, na parang naaagdas na? Masyado na daw manipis ang kanyang katawan. Isa lang ba daw itong simpleng diverticulitis, mga kababayan? O baka naman ang sabi ng ilan, nagka-cancer na siya. Isa lang yan sa mga katanungan dahil hindi po nagre-release ng official statement ang mga doktor ng Palasyong Malacanang tungkol sa talagang totoong kalagayan ng kalusugan ng ating presidente. Kaya iba't ibang espekulasyon, mga kababayan, ang lumalabas. Dahil ang sabi ni Claire Castro katawan niya daw yan. Na tila ba, mga kababayan, mas magaling pa siya sa doktor. Kahit pa required sa batas, mga kababayan, na i-disclose ang talagang kalusugan ng ating presidente. Kaya napag-isip-isip din ng marami na familiar daw itong hugis ni BBM ngayon, mga kababayan na ang payat-payat na. Di ba kahalintulad daw ito? Dati di umano, nung tumatakbo pa siyang presidente, mga kababayan, sa election 2022, na di umano na COVID daw siya. Nasabi ni Maharlika, mga kababayan, hindi naman daw na COVID yan, kundi nagparehab sa Spain, mga kababayan. Aroy. O tingnan nyo, pumayat siya, mga kababayan dyan, Tingnan nyo ngayon. Halos magkapareho na, mga kababayan, nung panahon na pumayat din siya nung sinasabi ni Maharlika na nagparehab siya. Nagpa-detox, mga kababayan, withdrawal syndrome. Palusot nga lang ba, mga kababayan, itong diverticulitis dahil madali yung gamutin? At the same time, nagdi-detox o nagpaparehab ba daw ang ating presidente dahil sooner or later, haharap na siya sa publiko at kakasana siya, mga kababayan, sa challenge ninyo na hair follicle drug test? Dahil ang sabi the last 3 years daw lang ating presidente, mga kababayan, magtitino na daw siya. Dahil nung unang 3 mga taon, mga kababayan, panay pangungurakot nila. Nang sa gayon, pagbaba nila sa pwesto, makakalimutan na daw yung unang 3 taong pangungurakot. Talaga? Kaya iba't ibang mga espekulasyon ang lumalabas sa imahinasyon ng mga tao, mga kababayan, dahil etong sina Claire Castro at ang Palasyong Malacanang ay hindi kasi nagsasabi ng makatotohanan. Vague answers, mga kababayan. Kaya napareact si VP Sara, mga kababayan, sa katanungan ng karamihan na kung hindi ba daw makakapag-function na si Bangag sa kanyang tungkulin bilang presidente, ipapalit na ba si VP Sara Duterte? Kung health-wise magiging incapacitated si Bangag, papalit na ba si Sara? Ang tanong ni Sara, nasaan ba si Ngagba? Malamang sa malamang totoo daw yung sabi ni Amy, mga kababayan, na nagkakasakit na talaga dahil wala daw genuine na mga kababayan, mga taong nag-aalaga sa kanya. Isipin nyo na lang mabuti, mga kababayan, na si Amy nagsabi niyan. So kailangan ba talagang alagaan ang isang matanda, adult na, mga kababayan, na presidente? Hindi ba niya kaya ang kanyang sarili? Ibig sabihin lang yan, baka talagang totoong bangag, mga kababayan. Dahil ang addict, mga kababayan, kailangan ng supervision palagi dahil addict Yan ang sabi ni Amy, ha? Gayon pa man. Narito ang reaksyon ni VP Sara Duterte, mga kababayan. VP Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente na? Ang presidente, Sara Duterte! Kapag naging incapacitated na, hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin. O kung may malalang sakit yan. Dahil isa sa mga speculation din is cancer. Dahil kung diverticulitis lang, hindi ganyan papayat daw. O di ba kaya nagpa-detox? Nagparehab, mga kababayan. Ay kung nagparehab, mas mabuti, pero nararapat lang din na ating malaman. Nararapat lang din na ilahad sa publiko. Dahil parte yan sa kanyang tungkulin Saan si BBM? Nasaan si Bangag? Where na you, Ngagba? Dito na mi? Asan si BBM? Sabi ni VP Inday, nasaan pa talaga si BBM? Lumabas na kagabi, VP Inday. At ang sabi niya, sabaw na lang daw ang kanyang hinihigop, mga kababayan. Hindi pa daw siya nakakain ng mga solidong mga pagkain dahil
Oh, wala natin, hindi rin sinabi mga kababayan na inoperahan siya sa puwet. Hindi na, wala naman yung hiwa mga kababayan eh. Dahil malaki ng puwet daw nun mga kababayan, itutusok na lang doon na parang colonoscopy. Pero sa dulo nun mga kababayan, mayroong mga parang gunting-gunting na ganyan na siya ang kumukuha sa mga bukol. Lumabas sa kagabi, napakapayat. Mo ba? Oh, we don't know. Sabi ni Alvin. Na-extend daw ang kanyang medical, mga kababayan, mga intervention, ganyan, mga rest. 1 week pa daw pa-rest, mga kababayan, is a BBM. Wala siya ikuan? Public events? Sabi ni BP Inday, wala ba siya mga public events? Meron sana, pero ang dumalo si Lisa Araneta. Eto si Admiral, mga kababayan, no? Napaka-epal. Dapat sana, mga kababayan, kung ganyan, nagkasakit ang presidente. Si BP Sara muna ang hahalili. Ngayon si Admiral ang nagbida-bida mga kababayan. Andun sa Pasig, nanguna. Recently, wala pa siya. Wala pa daw siyang public, Sumogid ito engagement. ni Senator Amy sa iyang So sabi ni BP Inday, yun pala ang sabi ni, Senator Amy na sa kanyang statement. Nagkakasakit dahil Na nagkakasakit na ang kanyang hindi kapatid. inaalagaan. Dahil hindi inaalagaan. Ano yan? Kailangan pa ng alaga? Bata yan si Bang. Pero alam yan ni Amy mga kababayan dahil siguro alam niyang, sabi nga niya addict. Ang isang addict mga kababayan, parang kailangan niya ng alaga. That is mga kababayan, parang disability na nga yan. Pagiging addict sa isang substance mga kababayan. At kapag naghahanap ang iyong katawan yan, parang hindi ka mapakali. At kung sabog ka naman, habang hinihit-hit mo yan, parang wala ka na rin sa sarili. Wala na bang umaalaga? Tingagba na talaga makatotohanan? O bakal halos lahat sila dyan mga kababayan, dapat alagaan dahil sabi nga ni Amy, marami na daw bangag sa palibot ni BBM. Lagi nang kinabuhi, gyud. Yan talaga ang buhay, sabi ni Sarah. Natawa na lang siya. Kinabuhi, gyud. Ganyan talaga ang buhay. Tinud-anay. Kung wala talaga mga makatotohanang mga tao na nag-aalaga sa'yo, Para sa imuha na nakatingin sa'yo, nagsusupervise, kaayuhan. para sa iyong kabutihan, talagang magkakaganyan. Natawa. Pila ka degrees daw? Pila ni? Kahit Ang lamig dyan mga kababayan, ang lalamig na si VP Sara Duterte. Pero balik tayo kay Ngagva mga kababayan. Bakit pansinin niyo mga kababayan lately Pinoy, PRRD at ito si Bangag mga kababayan. Etong mga presidente lately na papatapos na ang kanilang termino mga kababayan, parang nagkakasakit afterwards. Si Pinoy ilang taon lang mga kababayan, 1, 2. Matapos siyang bumaba sa pwesto, patay na. Si PRRD mga kababayan, coming sa kanya mga huling taon sa pagiging presidente, pumayat mga kababayan, grabing payat. Ibang-iba nung pagpasok niya na makisig pa at mataba pa siya. Yung last 2 years mga kababayan, grabing payat ni PRRD. Tapos, hirap nang maglakad mga kababayan. Kailangan ng may tungkod, diba? Tapos ito si Bangag, 2 years more or less mga kababayan. 2 years na lang, papunta na rin sa paputi, hindi sa papayat. Mayroon bang girls dyan sa Palasyo Malacanang? Ingat ka doon, VP Sara I-counter mo yan O baka naman mayroong naglalason sa kanila doon mga kababayan taga doon sa Malacanang. Diba ang ganda pa ni VP Sara ngayon mga kababayan? Baka kung pagbaba niya sa pwesto, magiging payat na rin siya. Parang naagnas kagaya ni BBM. Wag naman sana. Si PRRD, siguro sa katandaan na rin mga kababayan. Pero ang dali naman, 6 years mga kababayan, nag-deteriorate yung condition ni Tatay Digong, no? Meron bang dyan mga kababayan sa Malacanang? Something gumagawa ng kabalastugan dyan na parang sinisira ang katawan ng mga presidente? Among tudlo, ma'am. Pila? 2 degrees. 2 degrees feels 2 degrees like Celsius sila dyan, negative 70. 2 degrees, ma'am. Feels like negative 70. Grabe naman. 2 degrees Celsius na parang ref tapos feels like freezer na negative 70. Negative 70 daw. Kaya parang kuhan. Negative 7 lang. Sikat. Para sikat. Sikat. Kalimot nga ni ko sa kong sunblock. Nakalimutan daw niya maglagay ng sunblock. Wow! Okay. Pag sunblock ka pa nga,
no? Okay, last 7 minutes tayo. Oh, last 7 minutes mga kababayan bago siya pumasok doon sa loob. Si Moishi. Ang ICC kay Tatay Digong. Makatawa man ko aning mga Bisaya. Ang sabi ni BP Sara mga kababayan, oh, natatawa ako dito sa mga Bisaya, oy, mga kapwa niya Bisaya mga kababayan. Dahil ano daw? Ang joke na to ba? Dahil ang mga joke daw ng mga Bisaya mga kababayan. Oh, Wala niya sa uban nung kanang offended. oh, ang joke ng mga Bisaya kung sa kapwa Bisaya mga kababayan, ordinaryo lang. Oh, as is lang mga kababayan, pero kung ang nakakarinig mga kababayan ay hindi mga Bisaya, parang na-offend na sila. Offended na daw sila mga kababayan. Kagaya na lang ng mga jokes si Tatay Digong. Oh, sa mga Bisaya mga kababayan, yung mga jokes si Tatay Digong, wala, normal lang yan. Pero sa mga hindi Bisaya mga kababayan, parang, ang sama na ni Tatay Digong. Parang, gusto nilang ipako sa krus dahil ang sama na daw ng bunganga. Uy, sa mga Bisaya, wala lang yan. That is cultural differences, mga kababayan. Kaya nga, sa mga Bisaya speaking, mahal na mahal si Tatay Digong, mga kababayan, ng mga Bisaya speaking dahil naiintindihan nila na yung mga pinagsasabi ni Tatay Digong, maging si BP Sara, is natural lang yan, normal lang yan sa kanila. Ganyan talaga ang pamamaraan. Pero sa iba pala, mga kababayan, parang offensive na. Offended na sila kaayo pagkahuman. Oh, big deal na daw para sa kanila. Nagaliga sa Bisaya. And then yung mga jokes daw ng Bisaya, mga kababayan, Di lang siguro nato seryosohon. ang sabi ni BP Inday na wag niya natin seryosohin lahat. Lalong-lalo na yung mga biro ng mga Bisaya. Kultura ba? Dahil magkakaiba tayo ng kultura. Inclusive mang kahata. Sabi niya, inclusive kaya tayo. Inclusive mga kababayan, meaning walang nile-left out na ibang lahi. Tayo Pilipino mga kababayan, huwag tayong magdi-discriminate na kahit na sino. Lalong-lalo na yung talaga nasa mga minority, yung mga katutubo natin, yung mga Aita, mga lumad. Huwag natin i-discriminate yan mga kababayan dahil pareho tayo Pilipino. Tauhan, sabto ng kultura. Kung Mga Tagalog ka man, Bisaya, Batanggenyo, Bulakenyo, may iba't iba tayong kultura daw. So, kung ganyan ang kultura daw ng mga Bisaya mga kababayan sa pamamagitan ng bibiro, intindihin na lang daw mga kababayan, sabi ni BP Sara, dahil yan talaga ang kultura. kultura sa mga Bisaya, magyaga-yaga. Kung ang kultura daw sa mga Bisaya mga kababayan is laging nagbibiro, pakatawa. napakaraming mga jokes. Di siguro ma-offend yun ang ibang tao. Wag sanang ma-offend daw mga kababayan yung ibang tao kaagad. Kasi ayaw ko na magsuot tanggal ng gloves. Ano to? May ibang question si Alvin. What do you have to say to that? Ano daw masasabi sa mga detractors daw How about the League Defense Council of na marami daw sinasabi tungkol laban kay Lead Defense Council na si Kaufman. Na hindi daw masyadong ginalingan daw masyadong mga kababayan. Na wala man daw na ipanalo, bla 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 bla. Maraming against kay Kaufman. As the daughter of what is your position? As anak daw mga kababayan ni PRRD, ano daw posisyon ni Sara dito? Sa mga, sabi ni Alvin detractors. Hoy Alvin! Hindi naman siguro lahat detractors. Yung iba, pati tayo mga kababayan, aminado tayo na medyo dismayado tayo kay Kaufman, pero hindi naman tayo detractors. Dahil, duda nga tayo mga kababayan the ICC lawyer. Sabi nga ni Roque mga kababayan na kapag madismiss yung kaso ng ni Tatay Digong, wala nang active case ang ICC. Kaya, hindi nila pinapadismiss yan mga kababayan ng ICC mismo. Dahil, para tuloy-tuloy ang kanilang sweldo at trabaho. Dahil kailangan nila ng pera at funding mga kababayan, pati yung Legal Defense Council na sina Kaufman. Now, so far mga kababayan, wala pang talagang significant na victory si Kaufman. So, hindi rin natin masisisi mga kababayan na mag-demand ng more dito kay Kaufman. Kaya tinanong si VP Sara kung ano masasabi mo dyan? Founded or unfounded? Founded or unfounded? O hindi lahat detractors Sa makatuwid marami sa hanay
na taga-suporta ni PRRD is parang mayroon lang disappointment dito kay Kaufman. Pero hindi naman ibig sabihin detractors agad, Alvin. Ano ka ba naman? Unang-una, no. Unang-una, Detractors naman ka sila. So, ano maka-expect pa man tag maayo ang ilahan oh, isulti? kung detractors na daw sila, dahil gaya ng sabi ni Alvin, wag na daw tayo mag-expect na maganda ang kanilang sasabihin. Wrong term, Dick Alvin. Ibig sabihin, kami detractors. Nagasuporta kami PRRD, pero kay Kaufman parang duda pa kami, parang may alinlangan pa. Although mga kababayan, parang no choice na lang tayo dahil yan, sila pa din ang pinipili ng ating presidente, mga kababayan. At mahirap na magpalit ngayon na sa kalagitnaan. Pag siguro magpalit, magdagdag na lang. Magdagdag na lang ng bagong lawyers. Tapos kung, di ba, madalian yung paghanap kay Kaufman. By this time, mga kababayan, mayroon na siguro silang nakikita mga lawyers na mas magaling kay Kaufman, and then idagdag na lang para hindi naman masayang yung naumpisahan. I mean, detractors na ang tawag mo sa kanila. So, Tawag ni Alvin detractors. Sabi. bakit pa tayo nag-iisip na meron silang Kung magandang sa mga sasabihin? detractors, yung mga totoong detractors, wag na lang pansinin. Wag na lang pansinin. Nagkaroon naman na ng second opinion, third opinion sa ibang lawyers na magagaling din. Wala naman silang... Meron lang isang lawyer sa second opinion na nagbigay siya ng isa pang advice na hindi pa napag-usapan Sino yun? Kunin natin yun. sa current defense team. Current defense team. General, you are confident with the skills and abilities of the Tinanong mga kababayan na So, you are confident ba daw at naniniwala pa rin sa skills and ability ni Kaufman? Anong sagot ni VP Inday? Hindi kasi ako ang client. Oo nga. Si Tatay Digong. Tanong ko siya, sa tanong mo ngayon, pagpasok ko, tanong ko siya kung ano yung iniisip niya sa kanyang Legal counsel. sa kanyang lead Oy, counsel. kung gusto man lang palitan niya ni Tatay Digong, hindi niya sasabihin agad-agad. Masuko daw, ingon si Oscar Lita, masuko daw sila, kaya di manggo daw sila kasabot sa Bisaya. Balik tayo doon sa Bisaya jokes, mga kababayan. Kaya doon nagagalit ang hindi Bisaya dahil hindi kasi sila nakakaintindi sa pinagsasabi ng mga Bisaya, lalo lahat nagkukumpulan mga kababayan at nagtatawanan. Parang feeling daw ng ibang mga kababayan, ibang hindi mga Bisaya, sila ang pinag-uusapan. Kaya nagagalit. Diili sila kamao magbinisaya. Nagagalit sila daw mga kababayan dahil hindi daw marunong magbisaya. Hindi nila naiintindihan yung mga sinasabi. Muna masuko sila. Kaya nagagalit. Sabi yun na nag-comment Kani. VP Sara, why is thrilling init kaayo ang dugo sa imo ha? Tinanong din siya mga kababayan. VP Sara, why is thrilling is napakainit ang ulo at dugo sa iyo? Sigira kanya kasuhan. Lagi ka na lang niya kinakasuhan. Dalawang beses na kinasuhan ng plunder sa ombudsman si Sara, no? Dili jud siya kapuyon. Hindi napapagod daw si Thrilling mga kababayan sa pagsasampa ng kaso. Speaking of the ombudsboying, ano na pala nangyari kay ombudsman? Boying Rimulya. Nag-chemotherapy na naman ba yun mga kababayan? Dahil, di ba madaldal yun? Ngayon, nawawala na naman mga kababayan. Kunwari, pinalabas sila na footage na andun siya. And then, afterwards, wala na. Tapos si Bangag mga kababayan, pumayat na rin. Anong nangyari sa mga bagoong na ito? Kibalo ka gipangutana banggid nako si President Duterte. Balik tayo kay Trillanes mga kababayan. Alam niyo ba daw na tinanong talaga ni VP Sara si Tatay Digong tungkol dito kay Trillanes? Kung saan naging problema? Ano ba talaga ang problema nito si Trillanes? Tapos ingon si PRD, kibalo ka unsa na? Tapos sabi ni PRRD, sabi niya, alam mo Inday, kung ano yan? Anak, wala lagi, wag ko kasabot. Sabi ni Inday, ano pala PRRD? Tatay, hindi ko na naiintindihan si Trillanes. Kaniana siya. That is Sabi ni Tatay Digong, that is ENVY. NV. Kasalanan niyang envy mga kababayan, labis na pagkakainggit. Yung nasa punto na mga kababayan na gusto mo nang
pagalitan o gagawin mo na ang lahat para ma-pull down mo yan. Ma-pull down mo lang yung taong kinaiinggitan mo. Envy. Yan pala. Anak Si Trillanes. Kaya, napasabi daw si VP Sara na ano, So, kanina sa Tagalog? ano nga ba yun sa Tagalog? Oh, inggit. Labis sa pagkainggit. Ang sa Bisaya, mga kababayan, ang tawag dyan, Luiselas hindi selos. Oh, ang sabi ni Alvin selos, pero hindi selos, mga kababayan. Dahil jealousy ang ano eh. ang kanang Inggit. Inggit pa rin. Matinding pagkainggit. evil Oh. na gid ng envy Mga ba? evil. Kaya ang jealousy is just the green-eyed monster. Dahil ang jealousy daw, mga kababayan, is just a green-eyed monster. Envy Ang envy, is talagang ano na yung envy. demon level. Demonyo! Oh, yan daw si Trillanes, mga kababayan. Envy. Isang demonyo na, mga kababayan, sa pagkainggit. Grabe, no? Ma'am, kamusta po si dating Pangulong? Okay lang siya. Kumusta si Tatay Digong? Yung Ito na yung paglabas na, mga kababayan, update. topic namin ay yun pa rin, yung mga Mm. nawawala sa dagat at yung kait ba na nararamdaman ng Ang daming na barko, mga kababayan, no? At mga bangka ang na, ano, lumubog dahil sa lakas ng hangin. The certainty of not knowing The certainty of not knowing what happened. Maraming nawawala pa rin. Inday, in relation to the recent development of the case of the former president, there's a lot of speculation asking the family or the client, the former president, to Si change his Kaufman. lawyers. What is the response of the former president in as far as his legal defense team is concerned? Oo nga. Di ba sabi mo, VP Sara, tatanungin mo kung papalitan ba si Kaufman o hindi? Sabi ko pala noon ay tatanong ko yan kanina. Nakalimutan ko siya. Sorry, I will ask that question tomorrow. Sige, itanong mo bukas, VP Sara, kung talagang ano, papalitan na ba si Kaufman? That question. Ma'am, another question po. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing Ay, akla yan daw si Lacson, mga kababayan, is si Pinky. could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang ha, sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Yan talaga ang worst wala thing. kang sakit at hindi ka namatay, at buhay na buhay ka pa kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan, okay na yun. Kasi hindi lahat ng Habang may buhay, may pag-asa. tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, 75 years ng 80 years ng Diyos. ng Yung iba, Diyos. lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik Patay na. sa pamilya nila. Si Akop nga, mga kababayan, nakaupo lang daw, patay na. So, yan na yung pinaka-worst na nangyayari. Yung anti-Duterte na ano, mga kababayan, no? Na Comelec spokesperson, si Jimenez, na mataba. Na grabe din yun pagka dilaw, mga kababayan. Patay na rin. Mangyari sa isang tao. Kung Hmm. magkasakit ka, na Sana nga lang, mga kababayan, hindi magkasakit si Bato sa pagtatago. Dahil ano kung magkasakit siya, hindi siya pwedeng ubos ang magpa-ospital. pera ng pamilya, pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka na maiwanan mo yung mga mahal mo sa iyo. Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Yun lang. Tapos na, bilis. Yun lang. Tapos na, ma'am. Yun lang po. Kaya di ba? Oo. May sitwasyon ni Senator Bato. Wala yan. Hindi naman siya nagkasakit eh. Ang problema kung magkasakit, mga kababayan, hindi madadala sa ospital. Kawawa ng mga tao, yung mga magpakimo. Pakimo, sinaboying, mga kababayan, pakimo. Ewan na natin ngayon kung nagpapakimo ba. Pero dati, kinimo sa bone marrow transplant. Si Bangag, anong status si Bangag? Hindi kasi sila nagpapalabas ng mga kababayan, bulletin galing talaga sa mga doktor. Dahil sabi nila, mas alam daw ni Bangag ang kanyang katawan, mga kababayan. Katawan niya yan. Sobrang hina after nila mag-chemo, sobrang hina nila. Ayaw kumain. walang Ayaw gana kumain.
yung mga ganun, yung mga sakit na wala ng Lunas. gamot, Mhm. yung Mm. mga nasa hospice, Hospice, yung mga nakaantay na lang. kung anong oras Matay. sila kunin ni Lord. Alam Oh, na nilang grabe, kukunin ang hirap sila. niyan, mga Nag-aantay kababayan. lang sila kung anong oras. Yun yung mga Mga end stage na. worst cases or worst incidents na mangyari sa buhay ng isang tao. Kapag buhay na buhay ka, wala kang sakit at hindi ka namatay, okay pa yan. Go lang. Habang may buhay, may pag-asa. Pag-usapan po natin ngayon, well, alam niyo po, Anong pag-usapan natin? na po ang pre-trial chamber ng order na kakayanin pong harapin ni Tatay Digong yung kanyang confirmation of charges. Kung maalala nyo, nauna nang naudlot yung confirmation of charges at napagpaliban dahil nga dun sa hiningi ng mga abogado ni Tatay Digong na hindi na kaya harapin ni Tatay Digong ang pagliliti sa kanya. Matapos magtalaga ng mga di umano mga eksperto, bagamat pumalso sila, no? Pumalpak sila doon sa naunang ekspertong rinekomenda nila, isa suspendido sa kanyang medical board, isa bias pala dahil kung ano nung sinusulat sa kanyang Facebook account laban kay Tatay Digong. Yung tatlong mga dalubhasa ay nagsabi na kaya daw harapin ni Tatay Digong ang kanyang pre-trial confirmation of charges dahil naiintindihan daw ni Tatay Digong kung ano yung anyo ng mga paratang sa kanya at kaya daw magbigay ng instruction si Tatay Digong sa kanyang mga abogado. Hindi ko po alam kung talagang dapat bang paniwalaan yung mga siyensyang yan, mga di ano mga ekspertong yan, pero sa tingin ko po, dahil ako naman, matagal ko naman nakasama si Tatay Digong bilang presidente at matapos ang kanyang pagiging presidente, alam nyo kasi ako po, pag ang tao na wala na sa kapangyarihan, lalo ako nagiging malapit. Kasi nga, wala na halos nagsisipsip sa mga taong tapos na manungkulan eh. Yung mga natapos na ang kanilang kapangyarihan. So, nung matapos ang kapangyarihan ni Tatay Digong, halos wala na namang bumabati kay Tatay Digong. Doon paragi ko siyang nakikita. Palagi ko siyang napupuntahan sa Davao, nakikipagkanta-kantahan doon sa bar ng kanyang kapatid na si Kuya Bong. At doon kami naging malapit. Matapos talaga siya na manungkulan. Ganyan din po yung aking naging kwento sa buhay pagdating kay President Erap, no? Nung sila yung mga makapangyarihan, halos din naman ako makalapit. Si Tatay Digong, bagamat ako'y tagapagsalita niya nung siya'y presidente, ang totoo niyan, hindi naman kami naging personally close. Kasi nga, siyempre, limited naman yung pagkakataon, bagamat ang binigay naman sa akin ni Tatay Digong talagang pangako nung ako'y tinanggap ko yung pagiging tagapagsalita niya ay 24/7 access na nangyari naman, no? Sa tulong na rin ng mga taong nakapaligid sa kanya, no? Pero sa totoo lang, naging close lang ako talaga, personally close si Tatay Digong matapos ang kanyang pagiging presidente. Nakilala ko talaga ang pagkatao ni Tatay Digong. Para talaga siyang yung lolo ko na talagang namimiss ko na rin. Parang-parehong ugali, parehong lengguwahe, parang-pareho pong pananaw sa buhay, no? Kaya nga po, totoo po, namimiss ko si Tatay Digong, pero pagdasal na lang po natin siya. Ang sabi ng mga dalubhasa na pinaniwalaan ng mga maestrado ng ICC, sapat daw ang pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong para harapin ang confirmation of charges. Yung confirmation of charges, dyan pa lang po magpipresenta ng ebidensya para malaman kung mayroong probable cause. Yan nga po yung pagkakaiba ng ICC sa ating sistema dito sa Pilipinas. Dapat sa Pilipinas kasi hindi ka ma-i-issuehan ng mandamiento de arresto, hindi ka mapapa-aresto unless meron ng probable cause, likelihood that the crime is committed and that the accused or respondent is probably guilty thereof. Pero dito po sa ICC, napakababa ng standards para magkaroon ng warrant of arrest, good grounds lang. At dahil nga po mababa ang kanilang standards, nandyan yung provision for interim release na pinagkaitaman kay Tatay Digong. Kaya nga naniniwala ako na ang Tatay Digong hindi lang biktima ng kidnapping, biktima pa rin ng arbitrary detention. Kasi kung titignan nyo, yung mga patakaran ng mga naunang mga tribunal bagong ICC, yung Tribunal for the Former Yugoslavia at saka yung Rwanda Tribunal na ako ay isang member din ng this council, halos lahat ng mga akusado doon, palibhasa, good grounds lang ang dahilan para magkaroon ng warrant of arrest, ay binibigyan ng interim release. Pero dito sa ICC talagang mailap sila magbigay ng interim release na hindi tama kasi good grounds lang naman yung dahilan. Dapat balansehin yan doon sa pagkakaroon ng interim release dapat na pinagkait nga kay Tatay Digong. At ngayon po ay pagpapatuloy daw ang confirmation of charges. Diyan palang malalaman kung merong probable cause, no? Nagpresenta ng representative sample of evidence ang ICC, pero alam nyo naman, no, bago dumating ang February 23, ngayon pa lang naghahagilap ng mga testigo itong ICC, no? Nakakatawa naman, no? Sila ay meron daw good grounds para arrestuin si Tatay Digong, pero sila naman nag-a-advertise pa para sa testigo.
para nga mapatunayan na mayroong probable cause. So, well, dyan na po tayo magkakaalaman, no? Kung talagang sapat ba yung kanilang ebidensya para man lang sa probable cause para magpatuloy yung paglilitis laban sa kanya. Pero sa tingin ko, kung talagang desperado sila at sila ay ngayon pa lamang nag-advertise para sa mga testigo, siguro wala talagang probable cause, no? At hindi ako magtataka na baka may pag-asa naman si Tatay Digong makakauwi matapos yung confirmation of charges sa February 23. Kasi kung sapat-sapat ng ebidensya, bakit ka pa mag-a-advertise? Di ba? Di ba yung pag-a-advertise mo, parang indikasyon na talagang desperado ka na magkaroon pa ng mga karagdagang ebidensya dahil baka alam nila na hindi pa sapat ang ebidensya nila para man lang sa probable cause. Bakit? Kasi yung mga ebidensya pinaniwalaan nila, di yung propaganda ng mga kaliwa at saka ng mga dilawan, no? Na pumapatay daw si Tatay Digong ng 30,000, and yet, kita nyo naman, doon sa formal indictment lamang kay Tatay Digong, mahigit 40 lamang ang linistan nilang biktima ng patayan. And yet, sa kanilang mga press releases, kasama ng mga releases ng mga prosecutor, mahigit 30,000 daw ang namatay sa war on drugs. Nasaan na yung mga biktimang yan? Sige nga, pakita nyo nga yung mga death certificate ng 30,000 na yan. Wala na ba silang mapakita, di ba? Kaya naman ako, huwag tayo mawalan pag-asa. God is good and He will not allow a just man to be victim of injustice. Sa tingin ko naman, kung hindi magdedesisyon yung appellate tribunal na walang jurisdiction na ang ICC at pwede nang palayain si Tatay Digong, baka naman magdesisyon sila na wala talagang probable cause. Kasi kung malakas na ang kaso nila, bakit pa sila mag-advertise para sa mga karagdagang mga testigo? Diba? Sentido ko mo naman yun. Kung talagang airtight na ang kaso mo, di mo na kinakailangan ng karagdagang mga testigo. Mantakin nyo, nag-advertise pa, desperado. And yet, 10 buwan nang nakakulong si Tatay Digong, ngayon pa lang sila nag-aagilap ng mga testigo. Yan ba ang tinatawag nilang katarungan yan? Katarungan, ICC version. Jail now, get the evidence later. Napakasakit po talaga ng kapalaran ni Tatay Digong. Anyway, pag-usapan din po natin itong controversy na naman tungkol sa China. Ulitin ko po ang katotohanan. Ang China po ang pinaka-importante nating trading partner. Napakalaki po ng kalakalan na nangyayari sa panig ng Pilipinas at ng China. Wala pong papangalawa na malapit pagdating sa China. And make no mistake about it, talaga pong pinakamalaking inaangkat nating mga kalakal ay nanggagaling sa China. In fact, mahigit 25% po ng lahat ng ating imports ay galing sa China. Pangalawa, ang China po ngayon ang pinakamalaking pinanggagalingan ng direct foreign investments dito sa ASEAN. Umaabot po yan sa bilyon-bilyon, pero ang karamihan po, yung 2.5 billion, mga ganyan, napupunta dun sa mga karatig bansa natin sa ASEAN, gaya ng Thailand, Indonesia. Sila po, mga minimum 1 billion foreign direct investments, no? Pero ang Thailand, ang Malaysia, ang Indonesia, nasa 2 billion plus. Ang Pilipinas, wala pa pong kalahating bilyon ang naipapasok na foreign direct investments sa China, kasi nga tinuturing natin silang kalaban. Pero ang pinakamatindi na po pwedeng maibigay ng mga Chino ay yung turismo. Kasi ang Thailand, halos 10 million doon sa 35 million naging turista nila ay galing sa China. At ito yung mga hindi ordinary mga backpackers. Ito yung mga big spenders na mga turista na nag-a-average ang stay na 1 linggo at gumagastos talaga ng pera para sa good time. Samantalang ang Pilipinas, wala pa pong 1 million na Chinese na nakukuha. At tayo nga po ay kulelat na pagdating sa tourism arrival. Tayo po sa Southeast Asia ngayon ay naunahan na ng Cambodia. At ang nauunahan na lang natin in terms of arrivals of tourists ay mga bansang Myanmar, Laos, at saka East Timor. Di ba nakakahiya yan? Na talagang yung mga kulelat na mga bansa yan, yung mga kasama natin pagdating sa tourism arrival, kasi nga walang ginagawa ang ating mga opisyalis ng ating bayan, kundi awayin ng China. Bakit naman sila para magbakasyon sa Pilipinas? Gayong parang meron silang nararamdamang banta sa kanilang buhay kapag sila ay pupunta dito sa Pilipinas. O di ba sinabi dati ni Secretary Gibo na merong batas daw ang China na lahat ng Chino, lahat ng kanyang mamamayan ay secret agents ng China. Naku naman, bakit naman gagawa ng batas para secret agent nga? Ba't mo naman bubukingin yan at gagawin pang batas para malaman ng lahat? No? At ngayon naman, ito si Tariela. Alam mo, sa larangan po ng international law, alam ko hindi naman importante yan si Tariela sa ating buhay. Dahil siya ay nasa Coast Guard lamang. Siya ay hindi naman natapos sa PMA. Yan pala ay kinik out dahil sa dishonesty sa PMA. No? So wag naman siya mag-asta-asta na parang ang galing-galing niya.
dishonest naman pala siya. Kaya nga napunta ng Coast Guard, civilian agency, hindi sa militar. Kasi hindi nga natapos sa PMA at talagang dahil sa cheating ay di umano, yan ay napilitang umalis ng PMA. Ang problema, lahat ng mga binibigkas ng mga salita na gagaling sa bilibid ng mga opisyalis ng Pilipinas ay tinatanggap na yan ay salita ng buong estado. Kaya nga itong si Tariela, nung siya ay nagsalita at talagang pinula ng China at sa likod niya ay mga caricature ni President Xi na talaga namang nakaka-insulto, no, na pinalalabas na siya ay parang monster, yan po talaga ay dahilan para magalit ang hindi lang ang publiko ng China, kung hindi ang kanilang mga opisyales. Unang-una, ang kanilang Presidente Xi naman, siya ay namumuno ngayon ng maraming mamamayan ng bansa sa buong daigdig dahil bilyon-bilyon po ngayon ang mga Chino. Pangalawa, sila po ngayon ang pinakamalakas na ekonomiya na talaga natalo na ang Amerika at dahil nga po dito, sila ngayon ang pinaka-importanting partner natin pagdating sa kalakalan. Kaya lang, hindi nga tayo nakikinabang pagdating sa foreign direct investments kasi natatakot sila dito sa ating bayan dahil tayo'y inaaway nilang pilit. So nung nagsalita si Tariela ng puro insulto sa China at sa likod niya ay mga karikature na nangiinsulto kay President Xi, kahit sino na magbabubwisit. Bagamat ito talaga mas nakakabwisit kasi opisyalis ng gobyerno nagsasalita. Never mind na hindi nagtapos sa PMA yan, Tarielang yan. Under yung laws on state responsibility sa international law, maski sarhento po yan, yung gawain niya, ay po pwede magkaroon ng state responsibility, no? Dahil lahat po ng organs ng state, lahat ng opisyalis ng ating gobyerno ay tinuturing na ahente ng estado, state agent. So natural, nung nagalit hindi lang ang publiko, kundi na mismo ang gobyerno ng China dahil napastangan ng kanilang presidente, naintindihan natin yun. Bakit? Si Marcos Jr. nga, sinasabi ng kapatid, bangag-bangag. Meron bang ganong caricature si President Xi kapag siya nagsasalita? May ganyan bang caricature si Marcos Jr. na bangag-bangag in the background habang nagsasalita ang mga opisyalis na Chino? Wala. Kasi respeto naman yon doon sa mga leaders ng mga bansa. Lalong-lalo na yung bansa na ating kapitbahay na napaka-importante nating trading partner. Hindi naman pipitsugin bansa yan, no? Bakit kasi iniinsulto ng ganun? At hindi ko maintindihan kung bakit ito pang mga senador at yung mga isang dating retiradong justice, nakisali pa sa gulo at talagang dinidepensahan pa itong Tariela na hindi naman talaga katungkulan ni Tariela na magsalita tungkol sa panlabas ng relasyon ng Pilipinas. At trabaho ng Coast Guard ay nagraduhin na ligtas yung mga mamamayan natin habang sila naglalakbay sa ating mga karagatan dito sa Pilipinas. Dapat in-inspect nyo na seaworthy, yung lumubog na ferry na papunta ng Hulo at naging dahilan kung bakit hindi bababa sa 15 ngayon ang namatay. No? Yan ang trabaho ng Coast Guard. Hindi trabaho ng Coast Guard na makipagbalitaktakan laban sa mga opisyalis ng mga bansa. Ang may trabaho ng ganyan ay ang Department of Foreign Affairs at ang Presidente. Ang problema, ito naman si Auntie Claire, palibasa siya ay tagapagsalita ng Pangulo, abay, binigyan ng basbas at ginawa niyang salita ng Presidente ang mga ginawa rin ni Tariela. Di lalo pang lumaki ang problema dahil yung insultong ginawa ni Tariela sa pagkatao ng Presidente ng China, dahil yan ay sinusugan ng presidential spokesperson, naging pula na rin ng Presidente mismo. So ngayon, may tunay talaga tayong problema. Kasi ang tingin ng China, yung pag-insulto ni Tariela, dahil yan ay inako at binigyan ng basbas ng presidential spokesperson, ay pag-insulto mismo ng pagkatao ng presidente ng Pilipinas. Kasi kayo naman mga Chino, maglabas din kayong karikature na babangag-bangag, ngiwi-ngiwi, ang ating Marcos Jr. Ngiwi-ngiwi, bangag-bangag. Ganyan na kaya dapat si President Xi nang makita ng lahat naman ng katotohanan. At kung tayo magpo-footnote kung bakit sinasabi natin bangag-bangag ang ating presidente, ayan si Amy Marcos. Siya ang footnote. Panganay na kapatid. Paano magsisinungaling yan? Paano magkakamali doon sa kanyang paratang na bangag-bangag ang presidente natin? Ang sa akin lang, ang ginagawa kasi nila, ang totoong issue ngayon sa Pilipinas ay yung bangag ang presidente at dahil dito, hindi niya nabibigyan ng solusyon ang patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin at ang korupsyon sa Pilipinas. Dahil ganyan nga ang presidente at talagang ayaw naman magpagaling at ayaw tumigil sa bisyo, ginagawa nila, linilihis nilang issue. Ang ginagawa nila, classic wag the dog. Humanap ng kalaban nang sa ganun, magkaisa ang bayan laban dun sa kalaban. At yan ang ginagawa nila ngayon.
nais nilang isipin ng mga Pilipino na ang kalaban ay ang China. Paano mo naman kakalabanin ang China? 25% ang lahat nating inaangkat ay nanggagaling sa China. Magtakin ninyo kung ano mangyari sa atin kung yung 25% na yan ay hindi natin maaangkat galing sa China. Saan tayo kukuha? At bukod pa dyan, yun nga, anong mangyayari dun sa kakaunti nating ine-export sa China? Dahil alam naman natin na ating durian, mga prutas, nakakarating din ng China. Baka lalo pang mawala ng hanap buhay yung ating mga magsasaka na nagtatanim ng kung ano-ano na sa ngayon po ay binibili ng mga Chino. Di ba? Ang problema, dapat si Tariela at saka yung kanyang mga kaalyado kasama ng mga antivirus, ang mga retired na justice ng Supreme Court, dapat naman yan, pabayaan na natin na gawin ang trabaho nila ng mga taga-DFA. Dahil itong panlabas na relasyon, yan naman ay trabaho nila. Hindi ko sinasabi na napakagagaling ng ating mga career diplomats. No? Sa totoo lang, marami ang talagang doubts kung talagang marami sa kanila ay magaling dahil magaling lang sila makipagsosyalan. No? Pero at least, hindi sila gagamit ng lengguwahe at ng mga asta na alam nila na ikagagalit ng ibang mga bansa. Yun lang ang basics. Kasi itong si Tariela, no sense. Wala siyang sense of awareness na lahat ng sinasabi niya, lahat ng ginagawa niya ay gawain ng Republika ng Pilipinas dahil siya isang state agent. Dapat kasi, bago siya magsalita, bago siya maglagay ng mga caricatures, isipin niya, bilang isang opisyalis ng gobyerno, ang gawain niya ay hindi gawain ng Tariela alone. Lahat ng kanyang salita ay salita ng Republika ng Pilipinas. Ako, hindi ko naman salita yan. Dahil ako, pinangangalagaan ko yung China bilang isang pinakamalakas na bansa ngayon sa buong daigdig at nais ko sana na ang Pilipinas ay makinabang sa kayamanan din ng China. Bakit? Kasi ang lapit-lapit naman natin sa kanila. Ba't hindi tayo makikinabang? At kinakailangan naman natin talaga magkaroon ng karagdagang kayamanan bilang isang bansa nang maitaas naman ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Walang masama doon. Tawagin nyo na kaming pro-China o hindi. Pero ako, hindi pro-China tingin ko sa sarili ko. Kapag ako'y nagnanais ng mas mabuting relasyon sa China para tayo magkaroon ng mas maraming turista galing China at magkaroon ng mas maraming puhunan galing sa China, yan ay dahil alam ko na yung puhunan at mga turista na galing sa China ay magdudulot ng mas mataas na antas ng kabuhayan ng mga Pilipino. Makikinabang tayo sa kayamanan ng China gaya ng ating mga karatig bansa, Thailand, Indonesia, Malaysia. Kaya nga naiiwan na tayo pati ng Cambodia. Kasi pati Cambodia ngayon, nakulelat din dati, ay nakikinabang na rin sa bagong yaman ng China. So hindi ko maintindihan bakit masukista itong mga Tariela, mga antivirus, mga ex-justice na retired, bakit ayaw nila tayo makinabang dito sa bagong yaman ng China. Samantalang tayong napakalapit. Nandun lang sa kabila. Tumayo kayo dyan sa Manila Bay. Pag tumanaw kayo dun sa karagatan ng Manila Bay, kabila niyan, China na. Dahil yan nga ang South China Sea, di ba? O ba't ayaw nang makinabang dyan? Ayaw nyo ba na bumaba yung hanay ng mga nagugutom? Ngayon kasi mas marami pa sa kalahati ng ating populasyon na nagugutom. O kung kinakailangan talaga ng kapital at ang turista galing sa China para mailagtas sa kagutuman ang maraming mga Pilipino, bakit hindi? Ako'y Pilipino, nagmamahal ako sa interes ng Pilipino at alam ko na mas makakabuti sa interes ng Pilipino ang mas maraming puhunan at mga turista na galing sa China na hindi mangyayari yan kung hindi man lang natin sila re-respetuhin at ang kanilang mga idol. Sige nga, mabuti na nga lang walang gumagawa ng caricature kay Marcos Jr. ng mga dayuhan Kasi ako, miski hit na hit ko siya, siguro pag dayuhan ang gumawa ng caricature dyan, hindi ko rin matatanggap kasi kaming mga Pilipino, tayong mga Pilipino, pag sinabi natin bangag, karapatan natin yon dahil Pilipino tayo. At alam natin, yung mga buhay natin ang naging miserable dahil nga bangag yung presidente. Pero kung dayuhan ang gagawa niya, hindi ko pa rin matatanggap yan. Yan pong ngayon ang nangyari kay Tariela. Ganun na nga ang itsura niya, tapos palalabasin pa niya na hindi mabuti ang itsura ng presidente Xi, di talagang hindi maganda tignan. It's the ugliest sight of them all. Anyway, mga kaibigan, tayo naman ay nagdidiskurso lamang sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay natin. At sa totoo lang po, kinakailangan natin makinabang sa bagong yaman ng China sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mas malapit na pagsasama, lalong-lalo na dahil ang China po ay ating karatig bansa. Awayin mo na iyong kamag-anak, wag lang ang iyong kapitbahay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik At sa muli nating pagkikita, maraming salamat po. Ang daming naka-tune in ngayon sa ating live Maraming salamat po. Sana wag kayong magsawa. Maraming salamat at ito po inyong spokes ng bayan nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye!